Celebration ng Chinese New Year sa school nila Kitty today, kaya ito gagawa tayo ng Chinese-inspired bento baon. Yung unang ginawa natin kanina is mga lanterns. Nagboil lang ako ng crab sticks, tapos gumamit lang ako ng mga cheese slices para sa details. Para naman dun sa girl, since ibe-base natin siya kay Kitty, yung ginawa natin is merong bangs, tapos dalawang buns sa taas. Yung traditional na Chinese dress kasi napansin ko, mahaba yung line sa isang side, kaya nilagyan ko ng crab sticks. Yung mismong red dress pala, balat nga pala ng hotdog yan. Tapos dun sa may neckline niya, nag-cut lang ako ng pa-V. Yung pinakaulam nga pala natin, siomai at saka lumpia, may potluck sa school nila Kitty. Happy nga rin pala ako sa kinalabasan ng eyes niya, very chinita girl. Maglalagay nga pala sana ako nitong gummy worms para kunyari Year of the Snake, kaso hindi bagay, wag na lamang. And ito na nga yung kinalabasan ng Chinese New Year inspired bento baon natin. Follow for more food art and baon ideas. And also, Happy New Year! Year of the Snake na pala ngayong darating na taon, kaya ito yung baon natin. Gumawa lang ako ng hat na merong lines using edible ink marker. Tapos, pinasuot ko na sa snake natin. Actually, nung una nga, dragon talaga dapat yung gagawin ko. Kaso, hindi na enough yung time, kaya naging snake. Nasabi ni Daddy Chan, mukhang caterpillar or worm. Almost 1 hour din pala bago to natapos. Inulit ko pa kasi itong face. Ito yung una niyang itsura. Mamaya sabihin ninyo, hindi kami nakikipagbiruan, Mami Chin. Kaya pinalitan ko na lamang. Yung sa may harap na part pala ng snake, nag-flatten lang ako ng bread, tas kinot natin using scissors. Tapos yung pinaka-snake nga pala, rice yan na nilagyan ng turmeric powder at saka ng spinach powder. Hot dog yung hat and yung tongue, tas nilagyan lang natin ng blush on at saka itong super cute na hair. Nag-roll nga rin pala ako ng bacon, and kung gagawin nyo pala to, mas okay kung hindi tostado para mas madaling i-roll and tusukin. Anyway, kunwari, ito yung mga fireworks sa taas ng sky. Add nga pala tayo ng lumpia and broccoli para kunwari, ito yung ginagapangan ng snake. And ito na yung kinalabasan. Follow for more food art and baon ideas. Ano yung favorite na flower ninyo? Ako kasi for the longest time, sunflower talaga. Medyo recently lang napalitan ng tulip, pero for the longest time, sunflower yung laging ginigift sa akin ni Daddy Christian kapag meron kaming mga sineselebrate. But anyways, garden nga pala yung theme ng baon natin ngayon. So para sa gitna nung sunflower, nag-slice lang ako ng parang pa-criss-cross. Sakto rin naman na meron kaming corn, so yun yung ginamit ko para sa petals. Dalawang klase ng flower nga pala yung gagawin natin today. So ito, pwede to sa egg and pwede rin sa ham. Nag-slice lang ako sa gitna bago ko siya nirolyo, and then nilagyan ko ng pick para mag-hold in place. Itong dalawang hotdog naman sa ilalim, honey pot talaga dapat yan. Kaso fail ipapakita ko sa inyo later kung ano yung nangyari. Gumamit lang din pala ako ng dalawang klaseng cheese para dun sa bee natin na mukhang butterfly. So ito na nga yung sa honey pot natin. Nag-slice ako ng paganyang pa-wavy-wavy. Kaso nung ilalagay ko na, masyado atang soft yung cheese natin, kaya nabali siya. Sa mga mommies, meron ba kayong masasuggest na brand ng sliced cheese na pwede nating pang-decor na hindi mabilis mabali or matunaw? Comment down below. Anyway, supposedly maglalagay ako dito ng something na green like broccoli or lettuce. Kaso wala na kaming stock pala sa bahay. Kaya ito nilagyan ko na lang ng hotdog na may star. Hindi rin kasi kasha yung green na baran. But anyway, ito na nga yung kinalabasan. Follow for more baon ideas. Ito nga pala yung mga first few na bento baon ko nung nagsastart pa lang ako. And to be honest, may mga days na ganito pa rin ako magbaon kay Kitty. Hindi din talaga super curated everyday tulad nung una nating ginawa. May mga days din kasi na hindi super early yung gising natin or talagang wala tayong motivation or hindi tayo super feeling well. Pero syempre, we still try our best na kahit pa paano, balanced diet pa rin. Wow! Ito nga pala yung time na medyo maghapon si Kitty sa school. May class siya sa morning, tapos yung parang mga extracurricular activities, yung mga panghapon. Kaya medyo marami yung binabaon natin nung time na to. Carbs nga pala natin, rice na merong butter, tapos I think pork chop ito, and meron din tayo na mango and banana. Baon suggestions daw na mabilis lang pero cute pa rin. Gagamit tayo ng timer para makita nyo kung gaano lang siya kabilis. So as mentioned before, ito talaga yung go-to snack namin, peanut butter sandwich, kasi healthy and ang bilis gawin. Pwede tayong gumamit ng cutters tulad nito. Ito may kasama ng pang-seal or ganito, mga pang-shape lang talaga siya. Wala siyang pang-seal pero may pang-cut sa gitna. But for today's video, ito yung gagamitin natin kasi mas cute siya. May cutter na to and then may pang-stamp na rin siya nakasama.
Tatlong shape na yung pinakakasama. Our mini sandwich is here. Almost 3.5 minutes to make itong cutesy sandwich natin. Cutter lang yung ginamit natin dito. Ayan. O, diba? So, ito, peanut butter sandwich with banana. Kompleto na yan. Go, grow, glow. Edible markers. Ito, optional lang kung gusto nyo lang na mas colorful or marty. Kung gagamit pala kayo nito, make sure na upright yung pagkakahawak nyo para hindi siya kumalat sa bread. So, kung talaga nagmamadali tayo, di ba? Banana is okay na nga. Pero for the purpose of the demo, gagamit tayo ng pampakute din ng fruits. So, na-start ko na yung timer. Fruits naman. We can stop na from here, as in apple slices na lang yung baon. So, pwede tayong gumamit ng mga fruit cutters na katulad nito. Ayan, merong flower, heart, and star. Para daw pala maiwasan yung pag-brown ng apple, ilagay sa water na may salt, mga 3 to 5 minutes. Almost 2 minutes din yung na-add sa pag-cut natin ng mga fruits. I-plating na natin. Para magkaroon ng pop ng color, itong baon na natin, naglagay tayo ng lettuce na parang silicone cup. Tapos, gumamit tayo ng cutters para sa bread at saka para sa fruit. And isa na sa mga easiest and fastest way na magiging cute yung baon ninyo is maglagay ng mga fruit pics. Actually, meron nga pala nag-comment nung nakaraan na hindi ba daw nakakatakot magpabaon ng fruit pics. Actually, before tayo nagpabaon sa school, na-introduce na yan natin sa house. And si Kitty, she's big enough to know na it's not for eating. So, kung hindi pa kayo masyado comfortable sa mga fruit pics para ipabaon, i-practice nyo na lang muna sa house. Anyway, balik tayo sa first layer. Nakulangan kasi ako dun sa isang bear, kaya nilagyan ko ng sprinkles. Mayonnaise yung nilagay ko para dumikit yung mga flour sprinkles. So, ito na yung kinalabasan ng 15 minutes na preparation natin ng baon. It's not that bad, right? And still cutesy. Secret talaga is kailangan the night before, sure ka na, naisip mo na kung ano yung balak mong gawin, na ilabas mo na rin yung mga materials para in the morning hindi ka nagkukumahog sa makukuhanin mo. And yung mismong pag-visualize ng gagawin mo, dapat set na siya sa mind mo. Anyways, itong sa atin, hindi kasama dito yung cooking ha. So, you have to add siguro 15 to 30 minutes for frying ng ulam or ng egg. Ayan, pero yung sa preps natin, naipasok naman natin siya within 15 minutes. Honestly, it's not that bad yung 15 minutes na gusto mong cutesy-cutesy. Pwede na. Cute nitong baonan na to, no? Kumpleto na. May spoon and fork pa to sa unahan. Itong size, sakto na sa kanya. Ayan, perfect siya. Ang liit din, sakto sa baonan niya. So, ayan. Tapos, ang gusto ko sa kanya, kakulay pa, loko. Yung spoon and fork, kakulay nitong, diba? Parang match. Pero, talagang nahanap ko lang siya, hindi siya sadya. But anyways, lahat ng mga ginamit ko ng mga bento tools, itong baonan, itong lalagyanan ng water, itong tumbler, ilalagay ko lahat sa yellow basket. Ayun lamang. Abaw!